Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So, komentaro na po natin ito ngayong desisyon ng ICC regarding sa jurisdiction doon sa kaso ni PRRD. Alam naman po nating lahat na nag-withdraw na po ang Pilipinas sa ICC. Ngayon, nagkaroon po ng apela ang defense ni si Nicholas Kaufman regarding doon sa jurisdiction. Kasi alam naman po natin na nagdesisyon ang ICC judges na may jurisdiction pa sila. So ngayon, umapila ang si Nicholas Kaufman at ngayon po yung magiging desisyon. Pakinggan na po muna natin ito. Jurisdiction of the court, which I will refer hereinafter as to the impugned decision. In that decision, which bears the document number 309 in the case record, the pretrial chamber found that the court can exercise its jurisdiction in the present case over the crimes alleged against Mr. Duterte that were committed on the territory of the Republic of Philippines while it was a state party. This is a non-authoritative summary of the appeals chamber's written judgment in the appeal. The authoritative version is the written judgment, which will be made available and notified after this hearing. Background of the appeal. I will start with a brief background to this appeal. As I have already mentioned, the pretrial chamber issued the impugned decision on the 23rd October 2025. On 14 November 2025, the defense submitted its appeal brief raising 4 grounds of appeal and requesting the appeals chamber to reverse the impugned decision, to find that there exists no legal basis for the continuation of the International Criminal Court's proceedings against Mr. Duterte, and order his immediate and unconditional release. On 8 December 2025, the prosecutor and the OPCV responded to the appeal brief requesting the appeals chamber to confirm the impugned decision. Upon invitation from the appeals chamber, the prosecutor and the OPCV filed on 16th January 2026 additional observations on various issues considered necessary for the proper disposal of the appeal, and the defense filed a response thereto on the 23rd January 2026. The appeals chamber's judgment. I shall proceed to outline the decision of the appeals chamber on the merits of the appeal. First ground of appeal. Under its first ground of appeal, the defense contends that the pretrial chamber erred in finding that Article 127(2) is lex specialis with respect to Article 12. The appeals chamber recalls that in the decision, the pretrial chamber considered the effects of the withdrawal of the Philippines from the statute in circumstances in which the pretrial chamber granted the authorization to proceed with an investigation pursuant to Article 15(3) after the withdrawal had become effective. It concluded that Articles 12(2) and 13(c), which I will refer to hereafter as provisions in Part 2, read in isolation, would not support the court's jurisdiction in the present case. However, in the interpretation of the pretrial chamber, Article 127(2) operates as lex specialis applicable to circumstances of a state party's withdrawal from the statute.
with the effect that the court retains jurisdiction in the present case. The appeals chamber considers it important to determine the scope and meaning of these provisions pursuant to Articles 31. Yan mga kababayan, parang sa pagbabasa ng nito, ng judge na ito, para pong ang patutunguhan nito, i-affirm nila yung decision nila noong October. Yan po ang nakakalungkot na nangyayari. Kasi sa tunod ng panalita niya, wala siyang pinapakinggan na doon sa apila na sinulat na 4 na item na inano ni Nicolas Cop. Kasi kinikit po talaga nila na mayroon silang jurisdiction na alam naman natin na 2017 pa lang. 2019 ba nag-withdraw si PRRD doon sa ICC? Yan po ang nakakalungkot. Kaya po, aasahan na ho natin ito na ibabasura po talaga ng ICC ang apila ni Nicolas Kaufman na pagpalaya at pagka walang jurisdiction ng ICC sa kaso ay i-affirm nila ang desisyon nila nung nakarang October. Yun po ang nakakalungkot na nangyari, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, wala na rin patutunguhan ito, mga kababayan, kasi alam naman po natin na nagbibigayan na sila ng ebidensya nung nakarang hearing noong February po yata yun. Tapos nalaman natin doon, ang laban na lang natin talaga sa ebidensya. Kasi alam naman natin na mga witness na makakaliwang grupo, mga tanim witness po yan, mga kababayan. Lalo si yung pulis na babae, si Garma. Alam po natin na tanim witness lang po yan. Pero sana, ipuin ng Panginoon Diyos ang mga puso ng judges na balansehin naman ninyo ng tama. Kasi nga po, talaga pong hindi po criminal yan si PRRD. Talagang ginawa niya lang ang trabaho niya at yung pinangako niya sa taong bayan na tatahimik ang bayan natin at yung mga drug addict, drug pusher, drug lord, uhulihin niya. Diba po? Tinupad niya lang po yung promise niya ng kampanya. Ngayon, ang naglalabas ngayon, siya ang nagdurusa sa mga nangyari sa ating bayan nung kapanahonan niya. Kasi alam naman po natin na pangako niya sa mga pulis, kung may managot, kung mayroon kayong kasalanan na pag legal lang, sagot ko yan. Pero pag illegal, ay hindi ko sagot yan. Yun po ang sinabi ni PRRD. Poproteksyonan ko kayo ayon sa batas. Pero dapat yung gagawin yung action ay naaayon din sa batas. Pero kung hindi labag sa batas, ay kalimutan na natin. Kasi alam naman po natin, pumatay kay Kian, nakulong po yun, mga kababayan. Natanggal servisyo, nakulong po. Tapos ngayon, ang nagdurusa dahil sa kay Kian, ginawan pa nila ng museum, ni PRRD, na wala namang kinalaman sa pagkamatay ng bata. Siya lang ang nagtalon. Kasi implementation yun eh. Implement. Siguro, talagang marami naman nagsasabi na si Kian talaga ay talagang tulak, mga kababayan. Di ba po? Yun lang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi meron po talagang pinoproteksyon na. Ang nakakalungkot po dito ngayon, pagbasura na naman nila sa apila ng jurisdiction. Kasi sa tuno ng pananalita ng judges na ito, talagang papunta na. I-affirm po nila yung desisyon ng nakaraang October na may jurisdiction pa sila. Yan po ang nakakalungkot. So hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na